Porsigido ang Malacanang sa pagpapatupad ng reforma tulad ng tamang paggamit ng pondo ng bayan at masugpo ang korupsyon. Naniniwala po ang administrasyon na nararamdaman ng mga investors at maging ng publiko ang positibong resulta ng pagsisikap na gawing linisin ang gobyerno. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tiwala ang Malacanang na tataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan habang patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang korupsyon sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa palasyo, napapansin na ng mga investor ang seryosong hakbang ng gobyerno sa paglilinis ng katiwalian at sa pagsugpo sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa ngayon po, kahit po sabihin natin na iilan pa lamang ang nadidetene, at marami na rin po namang warrants of arrest na nai-issue ang korte. Sa ating pagkakatingin, nakikita po ng mga investors kung paano po nililinis ng pamahalaan ngayon, kasalukuyang administrasyon, ang ating bansa mula sa korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa pondo ng bayan. Ipinunto pa nito na ang pagpapakita ng administrasyon ng pagiging seryoso sa pananagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects ay hindi lamang magpapatibay sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan, kundi magpapalakas din ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Muli ring iginiit ng palasyo ang direktiba ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng integridad sa kanilang serbisyo. Binanggit po natin ang ayaw ng Pangulo na ma-issue ang ibang mga ahensya sa korupsyon. Dapat lamang po sila ay magsumikap at tumupad sa kanilang tungkulin, tuparin ang batas at huwag maging issue sila mismo ang makasuhan ng dahil sa korupsyon. Tugon naman ng palasyo sa nilalaman ng petisyong inihain ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na political vendetta lamang ang mga nangyayari sa kanya. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Iginiit pa ng Malacanang na hindi dapat maliitin ang mahigit 300 milyong pisong naibalik na pondo ng gobyerno mula sa mga sangkot sa korupsyon. Lalo't ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng bansa na may mga individual na voluntaryong nagsauli ng milyong-milyong pisong kickbacks na kanilang nakuha. Wala sa history ng Pilipinas na ang mga nagkaroon ng kickback ay voluntaryong nagsole ng milyones na kanilang nanakaw. So, maganda po ito at ini-encourage pa po ng gobyernong ito na lahat ng nais na magbalik ng kanilang mga kickbacks, ibalik nyo na po. Ito ay para po sa bayan. Samantala, pinangunahan ng Pangulo ang pulong kasama ang kanyang economic team at inatasan ng mga ito na isulong ang mga reforma at konkretong aksyon. Napag-usapan sa nasabing meeting ang mga estratehiya upang iangat ang ekonomiya ng bansa. Kabilang na ang digitalization upang mapabilis ang trabaho. Inutos ng Pangulo na pabilisin ang pagpapagawa ng mga infrastructure projects, lalo na ang mga school classrooms. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.